Yung tunay na may-ari, si Yahweh El Shaddai, ang may-ari ng langit at lupa. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Paano nangyari yon? Na yung ating mga lupain na dati ganun lang halaga ay pinataas ng Panginoon dahil sa salita ng Diyos. Natumi mo sa aking puso 1981 at aking isinabuhay. Nakikita ko sa inyo unti-unti ang hiwaga at lihim ng gawaing inyong napasukan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ayon sa Marcos 11, Kabanatang 20 hanggang 23, kinumagahan na kita na ipatay na ang puno ng higos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi sa Panginoon, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng higos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan niyo ito, kung sabihin ninuman, sabihin. Narinig yun? Kung sabihin ninuman sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Nasa kamay niyo. Sa kamay niyo. Kalimutan niyo yung bundok. Ito niyo ang inyong pandinig sa salitang sinabi. Kung sabihin ni Numan sa bundok na ito, talinghaga po ito. Bundok, talinghaga po yun, bundok. Kasi wala nang bundok talagang lilipat. Kung sabihin ni Numan sa bundok na ito, ibig sabihin, gaano man kahirap ang ibig niyong mangyari sa buhay niyo, sabihin niyo. Pag hindi kinagalingan na naniwala kayo, darating yung sinabi niyo, gagawin ito ng Diyos para sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Malinaw po ba? Ayan. Kung hindi nyo ito naunawaan, pakinggan nyo ang pangalawang lihim sa paghahari ng Diyos. Pangalawang lihim o sekreto sa paghahari ng Diyos, para tayo maging happy and prosperous, ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Pakikinig sa inyo. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, ang may pandinig ay makinig. Okay, makinig kayo. Hindi basta pakikinig. Bago ko umalis, papuntang Hong Kong, may aral iniwan sa atin ng Panginoon tungkol sa pakikinig. Ayon sa Lucas 8:18, ito ang sinabi ng Panginoon. Kaya, pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Kaya, pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Hindi basta't pakikinig. Kailangan pagbutihin natin ang ating pakikinig. Paano ba pinagbubuti ang pakikinig? Una, kalimutan nyo ang problema. Pangalawa, kalimutan nyo ang gutom. Pangatlo, kalimutan nyo ang oras. Pangapat, kalimutan nyo ang tinatawag na call of nature. Huwag kayong lakad ng lakad. Kalimutan nyo ang katabi nyo. Maski maingay yan, hindi maririnig yan. Kalimutan nyo ang dumadaang eroplano. Huwag yung papansinin. Ituon nyo ang inyong pananaw at pandinig sa salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Now, bakit kailangan nating pagbutihin ang ating pakikinig? Bakit? Sapagkat kung hindi natin pagbubutihin, matutulad tayo dun sa binhing nalaglag sa tabi ng daan o nalaglag sa kabatuhan. Hindi natin mauunawaan. Pag hindi natin naunawaan ang salita ng Diyos, walang, ang tawag noon, effect.
walang effect sa buhay natin. Amen? Walang mangyayari sa buhay natin. Wala kang mararamdaman. Subalit kung ikaw ay nakikinig ng mabuti at inuunawa mo, agad mararamdaman mo, aray, ako yun. Totoo. Aray, nakialam na naman sa akin. Totoo, hindi? Yan. Bakit? Sabi sa Biblia sa Hebreo, ang salita ng Diyos ay parang balaraw. Magkabila ang talim. Amen? Para yung scalpel ng doktor. Ang salita ng Diyos parang scalpel ng doktor. Scalpel yung panghiwa ng doktor kapag nag-oopera. Mas matalas pa doon. Tingnan nyo. Nang likhain ang babae, ano ang ginawa ng Diyos? Walang siyang ginamit sa Biblia. Sabi sa Biblia, siyang ginamit na paghiwa. Pero hinugot yung tadyang ng lalaki. Ano sa inyong ginawa doon? Razor blade? Ako sa aking pananaw, hinipan lang yun ng Panginoon. At sinabi, kadyang, labas ka dyan. Lumabas ang tadyang. Kaya walang nakitang hiwa doon sa dibdib niya at pagising niya. Bakit? Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin tiyo. Ano ba yun? Nalig lagi sana tayo. Ibig na kapwa-tao. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Diba? Talaga mahiwaga ang buhay ng tao, ano? Diba mo? Okay. Makinig po kayo sapagkat una, tatandaan nyo, may kaagaw tayo sa